Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Magandang hapon mga kapamilya. Ngayong ika-28 ng Hulyo, haharap muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-ulat sa bayan at ilatag ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Nalampasan na niya ang unang 3 taon bilang Pangulo. At ngayon, malalaman natin ang mga nais pa niyang tutukan sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Ako po si Alvin El Chico. At ako naman si Karen Davila. Ito po ang ABS-CBN Special Coverage ng State of the Nation Address 2025. Makakasama natin live sa ating special coverage si Adrian Ayalin para sa pinakauling pangyayari sa Batasang Pambansa. Adrian, anong oras inaasahang darating ang Pangulo? Karen, hindi pa natin matiyak talaga kung anong oras eksakto darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero lahat dito ay nakaantabay na sa Batasang Pambansa. Siyempre, mahigpit ang seguridad dito sa Batasang Pambansa at kanina nakita ko nga at isinara na itong pintuan dito sa North Wing ng Batasan na talagang ang pinapapasok na lang ay yung mga dumarating pa na mga mambabatas at yung mga VIP. Kung makikita ninyo dito sa North Wing, ito yung nakikita natin ng mga tradisyonal na pagrampa kumbaga ng mga mambabatas at ng mga panauhin. Pero dahil nga sa mga nangyaring pagbaha at sakuna kamakailan ay talagang ginawang simple na lamang ito, literal na walang red carpet. Pero dito pa rin dumaraan yung mga panauhin at yung mga mambabatas, yung mga kongresista, yung mga senador at kanina nakita na natin yung ilang mga senador na dumating kasama na riyan si Senate Majority Leader Joel Villanueva na tinanong kung ano yung inaasahan niya sa SONA ng Pangulo. Ang sabi niya ay inaasahan niya na may matinding polisiya laban sa online gambling. Kanina naman, isang kongresista, yung nakapanayam din natin, si Congressman Marcy Chodoro, at inaasahan din niya ay ma-address ng Pangulo ang mga nangyaring pagbaha. Dahil ayon nga kay Chodoro, isa itong systemic na problema na kailangan talaga ang boses ng Pangulong Marcos. Sa ngayon ay nagsidaratingan pa yung mga kongresista at ang alam natin ay ila-lockdown itong Batasang Pambansa kapag talagang parating na si Pangulong Marcos. At ang makikita natin ngayon ay ilang pang mga panauhin na dumarating kanina. May mga ilang heads ng Constitutional Commission, si CHR Chairman Richard Palpalatok, dumating na rin ilang mga cabinet secretaries. Namataan natin kanina si Secretary Amina Pangandaman at ilang mga lokal na opisyal, si Manila Mayor Isko Moreno at iba pang mga opisyal ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. At syempre, lahat ay nakaantabay para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Batasang Pambansa. At kanina rin pala ay kaninang umaga ay nahalal na nga bilang speaker muli si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na overwhelmingly siya yung nahalal na speaker. Siya lang naman din kasi yung tumakbong speaker at ang yun nga kanina nabanggit niya rin sa kanyang speech na nire-recognize ng Kamara ang naging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment, pero ang sabi niya ay ang kanyang House ay hindi mag-bow down in silence. At yan pa nga yung mga kailangan nating i-follow up dito mula sa liderato ng Kamara tungkol pa rin sa impeachment trial o impeachment process na kinasasakutan ni Vice President Sara Duterte. Yan muna ang huling pangyayari mula dito sa loob ng Batasang Pambansa, mula dito sa North Wing. Balik sa inyo dyan, Karen at Alvin.
Alright, Adrian, matanong ko lang, no, nakita namin kanina, dumating na si Senate President Cheese Escudero at ang kanyang may bahay na si Heart Evangelista Escudero. Pagdating sa mga senador, lahat ba ng mga senador, may impormasyon ka ba kung sila ay dadalo o may iba ba na hindi dadalo ngayong araw? May impormasyon kanina na si Senador Amy Marcos ay hindi darating. Pero syempre, abangan pa rin natin, Karen. Malay natin ay biglang last minute ay dumating din naman ang kapatid ng Pangulo. Kanina rin, nakita natin doon sa morning session ng pagbubukas ng House of Representatives ay nag-walk out o umalis si Davao City Representative Paulo Duterte kasama yung kanyang anak at pinsan ng mga kongresista rin. At inaasahan din natin, titingnan natin kung babalik sila para dito sa zona ni Pangulong Marcos Jr. Karen? Maraming salamat, Adrian Ayalin. Babalikan ka namin para sa updates mula sa Batasan. Hindi natinag ng mga pag-ulan ang kilos protesta ng mga progresibong grupo sa araw ng SONA. At live mula Commonwealth Avenue sa Quezon City, si Jessie Cruzat. Jessie, kamusta ang sitwasyon? Karen, sa mga oras na ito ay patuloy nga yung isinasagawa handa ng mga miyembro ng Philippine National Police. Kung nakikita nyo sa aking likuran, ay nakaset up na sila. Ayan, medyo kinukuha nila yung ilan sa kanilang mga CDM shield na maaaring nilang magamit maya-maya. Dito yan mismo sa harap ng St. Peter Parish sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Dito inaasahang isasagawa ng grupong bayan at iba pang grupo ang kanilang kilos protesta ngayong hapon. Nakatakda ring magsunog ng FEG ang grupo sa pagtatapos ng kanilang programa mamaya. Ayon kay Bayan President Renato Reyes, bahagi ng matagal na tradisyon ng mga kilos protesta sa Pilipinas ang pagsunog ng FEG bilang paraan ng pagpayag ng saloobin at pagprotekta sa kalayaang magsalita. Iginit niyang sa mga naunang kaso ng ganitong mga kilos protesta ay napawalang sala ang mga aktivistang kinasuhan kaugnay nito. Bago ang main program, Karen, magmamarcha muna ang grupo mula sa PhilCoa, dadaan dyan sa may bahagi ng CHR, patungong Tandang Sora hanggang dito sa harap ng St. Peter Parish. Kabilang sa grupong kasama sa marcha, ang Alliance of Concerned Teachers, Bayan Southern Tagalog, Health Alliance for Democracy, Kilusang Mambubukid ng Pilipinas at iba pang sektor. Sa mga naunang programa kaninang umaga, pinuna ng grupo ang umano'y katiwalian sa pondo ng pamahalaan na dapat sana'y inilaan para sa flood control. Binatikos din ng bayan ang mga pulisiya ng gobyerno hinggil sa klima na ayon sa kanila ay pumapabor sa mga industriyang mapagsamantala habang napapabayaan ang kapakanan ng karaniwang Pilipino. Samantala, nag-igutin kanina ang grupo ng Commission on Human Rights upang i-monitor yung mga kilos protesta. Ayon kay Ronnie Rosero mula sa Special Investigation Office ng CHR, handa silang tumulong sa kung sino man na maaaring malabag ang karapatang pantao sa gitna ng mga kilos protesta, mapapulisman o pulisya. Sa mga oras na ito, Karen, nakasuot na ng vest, may hawak na baton at yung kanilang CDM shield, itong Civil Disturbance Management ng NCRPO at kasama yung ilang mga pulis sa iba pang lugar dito sa Luzon. No? May Region 3 at Region 4A, kung makikita natin, naghahanda na sila. Dahil itong side na ito, pakita ko lamang, nahahati ng concrete barricade. Dito yung itinalagang area para naman doon sa mga magrarally maya-maya. At sa mga oras na ito, naririnig natin na may ongoing program, though hindi pa natin tiyak kung nakarating na yung lahat ng mga nagkikilos protesta patungo dito sa harap mismo ng St. Peter Church. At yan ang latest mula rito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Balik sa iyo, Karen. Maraming salamat, Jessie Cruzat. Sa Commonwealth Avenue pa rin, nagtipo naman ang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. para sa bayan o sa bayang tunghayan ang sona ng Pangulo. Nag-uulat mula sa Commonwealth Avenue si Jervis Manahan. Jervis, anong latest dyan? Yes, Alvin, hanggang sa mga oras na ito ay nagtitipon pa rin ang mga pro-administration supporters para hintayin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Nakapwesto sila dito sa Commonwealth Avenue malapit sa Sandigan ng Bayan.
Bandang alas 8 ng umaga kanina na magsimula silang dumating dito para magpakita nga ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Marami sa kanila ay galing pa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yung iba ay bumiyahe pa mula sa Pasay para lamang makapunta sa pagtitipon dito. Marami din sa kanila ay mga loyalista at mga dati ng taga-suporta ng pamilya Marcos. Wala namang inaasahan na formal na programa dito, Alvin. Basta sama-sama nilang panonoodin ang talumpati ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Tinanong natin sila at sinabi nila na may mga nagawa na ang Marcos administration na kanilang nagustuhan, kagaya na lamang ng pabahay, ang mas murang bigas, ang mga discount sa MRT at LRT at ang kapayapaan ng bansa. May nagsabi rin kanina na gusto niya na mas payapa ng bansa ngayon dahil wala na ang Oplan Tokhang. Samantala, ang gusto nilang marinig mamaya sa zona ng Pangulo ay ang pagpapatuloy ng mga programa para mapaginhawa pa ang kanilang buhay. Sa ngayon, Alvin, ay payapa naman ang sitwasyon dito ngayon. Marami pa ding mga nakabantay na mga pulis. Pero so far ay tahimik lang talaga nilang hinihintay sa gilid ng kalsada ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Alvin. Maraming salamat, Jervis Manahan. At tutok lang kayo kapamilya dahil patuloy naming ihahatid ang latest sa State of the Nation Address 2025. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang aming special coverage pagkatapos ng ilang sandali.
special coverage ng State of the Nation Address 2025. Mga kapamilya, nasa batasang pambansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na SONA. Sakay ng presidential chopper, dumating ang Pangulo ilang minuto bago mag-alas 3:30 sa batasang pambansa at sinalubong siya ni AFP Chief General Romeo Browner, mga miyembro ng gabinete at mga leader ng Kamara at Senado. Pero hindi ito mere tradition dahil this is a constitutional obligation. Kumbaga, obligasyon ng Pangulo na magmulat sa bayan patungkol sa current situation or current state ng bansa, yung kanyang mga nagawa na programa at yung mga balak pa niyang gawin. At dahil dito ay At kasama natin ngayon sa batasan si Adrian Ayalin. Adrian. Yes, Karen, mga 3:30 nga nang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Around the same time din siya dumating dito sa Batasang Pambansa noong huli niyang SONA at ngayon nga ay nakaupo na yung mga panauhin at yung mga ilang mga mababatas, yung mga senador, yung mga karamihan ng kongresista at nag-iintay na para sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Pero syempre, inaasahan natin yan, ilang minuto pa, alas 4, yung inaasahan natin na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Batasang Pambansa at talagang naka-lockdown na ngayon. Kung makita natin yung mga entrance, papasok ng plenary mismo ay talagang sarado na. At kasi naman syempre, yung mga panauhin, yung mga mababatas ay talagang sinabihan na kailangan ay alas 3 ng hapon ay nasa loob na sila ng plenaryo para nga sa pagdating ni Pangulong Marcos Jr. Sakay nga ng helicopter si Pangulong Marcos Jr. nang dumating dito sa Batasang Pambansa. At sa ngayon, yung makikita natin dito sa live feed ng Radio TV Malacanang ay yung mga panauhin ay nakaupo na at yung mga kongresista, ang mga senador ay nakaantabay na. Ito ay syempre matapos yung kani-kanyang pagbubukas ng kani-kanilang sesyon ang House of Representatives at ang Senado. At ngayon makikita rin natin yung gabinete ni Pangulong Marcos ay nariyan na rin sina Secretary Amina Pangandaman, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at ang iba pang mga kalihim ay nariyan na rin para sa talumpati ni Pangulong Marcos. Kanina ay nakita na rin natin dito ang iba pang mga kalihim tulad ng ni Secretary Ralph Recto at nandiyan na rin yung mga iba't ibang kinatawan ng iba't ibang embahada. Makita natin ngayon si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. At ang iba pang mga panauhin dito sa House of Representatives. Ang ating unang impormasyon ay tatagal ng mahigit 1 oras itong talumpati ni Pangulong Marcos. Ganon din naman yung haba ng kanyang mga nakaraang SONA at talagang asahan lang din natin ay kung ano yung pinakamalaki sa sasabihin ng Pangulo. At kanina nga nabanggit natin, sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, inaasahan niya na may matinding polisiya si Pangulong Marcos Jr. laban sa online gambling. At dahil nga nagkaroon ng matinding mga pagbaha at mga sakuna, bagyo, marami sa ating mga kababayan ang hinagupit ng nakaraang mga bagyo at pati ng mga ulan na dala ng habagat ay yun ang inaasahan din kung paano ang magiging programa ng pamahalaan sa pag-mitigate o pag-iwas sa mga malalaking pagbaha sa ating bansa. Yan yung kaninang sinabi sa atin ni Marikina Representative Marcy Chodoro dahil nga yung isa sa talagang pangunahin sa mga pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan ay yung talagang kailangan ay ligtas mula sa pagbaha. Talagang nakita natin na literal na walang red carpet dito, Karen, kung makita ninyo, 'di ba? Yung traditional na nakita natin kung saan nakikita natin na tila nagpa-fashion show yung mga mambabatas, mga asawa ng mga mambabatas at lalo na yung mga panauhin. Ngayon, parang ganoon din naman yung kanilang mga damit, nakaterno pa rin, mga formal, nakasuotan yung nakikita natin, mga nakabarong Tagalog, yung mga panauhin, pero talagang wala na talagang red carpet
bilang pagsunod sa simple na SONA ni Pangulong Marcos Jr. Balik sa inyo, Alvin and Karen. Alright, maraming salamat Adrian, Ayalin. Alam mo sa ilang taon na tayo nagko-cover ng SONA, masasabi natin Alvin, na siguro ito na ang pinakamaagang pagdating. 30 minutes before. Oo, ng Pangulo at 30 minutes before the actual State of the Nation address. Kaya mahaba ang kanyang panahon na makausap itong mga kumbaga, bagong Senate President Cheese Escudero, once again, Majority Floor Leader ng Senado, si Jinggoy. Pro tempore si Jinggoy. Yes. Tapos Joel Villanueva. Joel Villanueva, sinalubong nila, right? At Speaker. yung si Speaker at si Janet Garin. Yeah, Nandun kanina one of the din. deputies. Oo. So, ang kasama rin kanina, of course, nakita natin si First Lady Liza Araneta Marcos.